Mula mismo sa bibig ni impeached Vice President Sara Duterte, Martin Romualdez, you will never be president. No one will vote for you in 2028. Kung ating titignang mabuti, mukhang hindi yata nagtatapos ang kabalyuan nitong Inday Sara Duterte na to sa pagka-detain ng kanyang Chief of Staff na si Zulaika. Mukhang over the years nga ay na-enjoy niya na ang pagiging asumera at ang pagkakaroon ng tamang hinala. Sa lahat ng naging tirada ni impeached Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. At bilang mukhang favorite person in the world niya na rin naman, si House Speaker Martin Romualdez, ay ni minsan hindi siya pinatulan at sinagot nito. Maliban na lang syempre sa panahon na binantaan niya ang buhay ni House Speaker, First Lady at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Malinaw na po na itinanggi at sinabi ng spokesperson ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, wala pong planong tumakbo sa pagkapresidente si Speaker Martin Romualdez. At ang patunay po doon ay hindi natin siya nakikita na naglalabas ng sangkaterbang PR articles na pinupuri siya o idinedetalye ang mga trabahong kanyang ginagawa. Nakikita lamang natin siya at nakilala dahil sa bibig ni impeached Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang nangyari? Ito marahil ang katanungan ng nakakarami. Kaya naman, balikan natin ng kaunti ang nakaraan. Personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. 32.2 million votes. You did it all. Alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Actually, silang dalawa, dalawang campaign managers ko. I was always with food. I was always full. And lagi silang nagpapalitan na nagpapadala ng pagkain sa akin. So one campaign manager will send today, the next day, the other campaign manager will send me food. In fact, nung kinento ko yon kay President Marcos, sabi ko, sir, alam mo, napakaswerte ko talaga dahil busog ako lagi, dahil lagi akong pinapadalhan. Sabi niya, nasaan na ba ang mga campaign managers ko? Bakit hindi ganito ang nangyayari sa akin? So, I am truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me, and I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat, mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. 32.2 million votes. You did it all. Pagod, puyat, luha, lahat yon ni Congressman Martin Romualdez. Alam nyo kasi mga kababayan ko, if ang ambisyon ng isang tao ay nilulugar lang at kung siya'y marunong maghintay ng panahon na dumating para sa kanya, kung hindi niya mamadiliin o ipipilit ang hindi pa nararapat sa kanya sa kasalukuyang panahon, wala sanang problema. Conflict only arises when greed and ambition gets out of hand, when it becomes uncontrollable. It devours commitments, gratitude, and everything good that comes with it. Obviously, with all that has transpired in the past most recent years, we all definitely know who fell and gave in to her carnal nature to quench her ever-growing thirst for power and give in to the false promises and praises of people surrounding her, na gusto lamang gamitin ang kanyang pangalan na Duterte at ang kanyang kasikatan for political gains and interests. That eventually became the undoing of the impeached Vice President Sara Duterte. Sayang, while she was busy making enemies for herself, si House Speaker Martin Romualdez naman
together with all the members of the House of Representatives, united and confident in Speaker's leadership, worked hard, double time, to deliver their mandate to the Filipino people. At bago nga kayo mag-react, dahil kahit papaano, sige, naniniwala kayo sa propagandang ipinakalat ng mga DDS at ni Cheese Escudero laban sa ating House of Representatives. Tapusin niyo muna ang video na ito. 1,597. Yan ang kabuuang measures na naaprubahan ng House of Representatives ng 19th Congress. 287 Republic Acts. 96 dito ay national and 191 ay local Republic Acts. 33 of these are priority measures of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. That is a part of his common legislative agenda. 27 out of 28 LEDAC priority measures. Almost 1 year ahead of schedule. Yes, pwede nga nating sabihing bida-bida ang House of Representatives dahil maaga nila itong natapos lahat. At meron pa ngayong a total of 874 bills approved on their third and final reading. 746 nito ay pending sa Senado. Hindi lang po ito mga numero. We are a nation of laws. Dahil sa mga batas na ito, nilalayon natin na mas mapagaan at mapabuti ang buhay ng Pilipino. Malayo pa, pero malayo na rin ang ating narating. Ang mga numerong ito mula sa House of Representatives ay nagpapatunay lamang ng productivity, consistency, at effort ng House of Representatives, which is the House of the People, na nire-representa nila. 874 bills at 746 doon ay pending pa rin sa Senado. Kasama na doon ang Local Colleges and Universities Governance Act na para sana ma-improve ang performance ng ating mga LCUs at mas lalong pagtibayin ang kanilang autonomy. Andun rin ngayon sa kanila ang Civil Registrations Bill na gusto sanang gawing mas accessible at inclusive ang pag-register ng ating mga bagong silang na sanggol, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nasa mga remote and rural areas. Ang Near City and In-City Resettlement Bill, Freelance Workers Protection Act para sa ating mga kababayang mga unconventionally employed pero may ambag sa ating ekonomiya dahil nauuso na ngayon ang work from home setup. Ang ating National Auditing Code na lalo pang pagtitibayin ang pagbabantay sa kaban ng bayan para masigurado nating napupunta talaga ito sa mamamayan at marami pang iba. Lahat ng ito pending sa Senado dahil mas mukha silang busy sa pamumulitika kesa sa pagtatrabaho. Pati ang 200 pesos wage hike na ipinanukala ng ating House of Representatives mula sa orihinal na isinumiting 100 pesos lamang dahil pagkatapos ng maraming pag-aaral, deliberation at pakikipag-usap sa mga stakeholders ay napag-alaman natin na mas nararapat ang halagang 200 pesos kesa sa 100 pesos bilang wage hike para sa mga karaniwang manggagawang Pilipino. Sinisisi pa rin ng Senado sa House of Representatives. Klarong-klaro naman ngayon kung sino ang namumulitika lang at kung sino ang nagtatrabaho. Ang mga senador ng Duterte, mga protektor nito sa Senado, ay kitang-kita na natin ngayon na hindi pinipili ang Pilipino. At dahil napapanahon na rin para balikan at pag-usapan natin ang kontrobersyal na 2025 national budget. Pag-upo ni Senate President Cheese Escudero sa deliberations ng Bicameral Conference Committee, kahit pa hindi naman ito usually inupuan o sinasalihan ng Senate President, naging zero bigla ang budget ng PhilHealth. Kahit pa ang approve at isinumite ng House of Representatives sa Bicam ay 73 billion pesos na budget para sa PhilHealth. Ang DepEd rin ay binigyan ng karagdagang 543 million pesos ng House of Representatives. Additional 83 billion pesos para sa DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno na may direktang programa para sa Pilipino. Lahat ng ito ay naglaho ng parang bula nung umupo na at sumali si Cheese Escudero sa budget deliberations
members ng Bicameral Conference Committee para sa ating 2025 national budget. Nung pumutok ang issue, ang salitang Kongreso ay malikhaing ginamit sa mga press releases. At ang salitang Kongreso rin ang madalas na gamitin ni Cheese Escudero. Ang ating Kongreso po ay binubuo ng House of Representatives at Senate. Pero pag sinabi mong Kongreso sa karaniwang Pilipino, ang House of Representatives lang ang nasa isip nila. Ligtas si Cheese at mga kapwa niya senador sa scrutiny ng publiko. Noon, dahil kagaya nga ng sinasabi nila, walang makakasupil sa katotohanan. Ito ay lalabas at lalabas rin. At ngayon nga, nakaramihan sa ating mga Pilipino ay nakikita na ang pamumulitika ng Senado, mga katarantaduhan ni impeached Vice President Sara Duterte at ang mga kasalanang nagawa ng mga Duterte sa ating bansa. Ang House of Representatives pa rin ba o si Speaker Martin Romualdez ang kontrabida? Kagaya ng sinasabi ni Sara, saan ka naman po nakakita ng taong pagod, puyat, luha at sariling pera niya ang isinakripisyo para lamang manalo si Sara Duterte sa nakaraang 2022 elections with 32.2 million votes. Tapos bigla kanyang sisirain? Ano yon, trip lang niya? Wala lang, bored lang siya? Trabaho, hindi politika. Ito pa rin ang hahanapin ng bawat Pilipino at the end of the day. Sa lahat na lang ng namulitika sa ating House of Representatives, ang ating mga kinatawan ng bawat distrito na pinagkakatiwalaan at nirerespeto ng kanilang mga constituents, hindi po sila nagpatinag. Hindi nila kayo iniwan. Hindi sila nagpa-distract dahil alam nilang lahat na may pangako sila sa Pilipino at may tungkuling kailangang gampanan bilang mga hinirang na leader ng taong bayan. Ito nga ang pinagtataka ko ngayon. Bakit hindi po ito magawa ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Cheese Escudero? Lumalabas ngayon ang kanilang baho, ang kanilang tunay na kulay, berdeng-berde, bilang mga protektor ng saraulong vice-presidente na kasing ganid rin niya at sakim sa kapangyarihan. Pilipino, sa lahat ng nangyayari ngayon, ito ba ang gusto niyong Senado?